gusto mo matulog sa presinto? Yung mga bag mo nawawala. Eh, paano yung mga gamit ko natin yung mga gamit ko eh? Sige, oh. Bilisan nyo, tanghali na tayo. Pick nyo na to. Lagay nyo na dyan. Sanay na kami dito. Kahit na natutulog kami, pag narinig namin yung wangwang ng pulis, babangon kami sabay takbo. Hindi pwede lalampa-lampa rito. Kung hindi, sa presinto ka matutulog. May bonus pa, pag minamalas-malas ka, may kasama pang bugbog yun. Iisa ang kwento naming lahat dito. Galing ng probinsya. Ipagsapalaran kami dito sa Maynila. Hindi pinalad, kaya ayun. Kung saan-saang sulok at bangketa kami nakikitulog. Yung iba, si Merte, kabahay. Yun nga lang, sa ilalim ng tulay. Bakit di ka na lang bumalik? Bumalik ng probinsya. Ano pang babalikan namin doon? At ikalabaw namin ay isang lana. Lahat ng kagamitan, wala nang natira. Alam ko, ikaw galing ka ng probinsya. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na doon habang may panahon pa. Sige, umulit pa kaming bote. Kailangan namin magtrabaho eh. Sige. Salamat ah. Nakilala ni Edgardo ang ilang mga kaibigang naging tambay na ng lansangan. Isa na dito ang isang babaeng magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Ayan, kumain ka na. Salamat. Alam mo, sample pa lang yung nangyari sa'yo. Buti nga hindi ka sinaktan eh. Kasi yung ibang nakikitulog dyan, minsan ninanakawan na sinasaksak pa. Ay, saka nga pala si Poldo, mabait talaga yun. Minsan nga pag may tira akong pagkain dyan, binibigay ko sa kanya kasi naawa ko dun sa mga anak niya. Teka nga, wala ka ba talagang matutuluyan? May kamag-anak ang nanay ko sa Quezon City. Pero hindi ko naman alam kung nasaan. Salamat nga pala dito ah. Hayaan mo pagka nagkapagtrabaho ko, babayaran ko ito. Hindi ka naniniwalang babayaran ko ito? Hindi naman. Ano lang kasi, 2 araw na tayong nag-uusap, nagkikita. Hindi pa rin tayo magkakilala. Ako nga pala si Erlinda. Madaling nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Sa tulong ni Erlinda, nakahanap ng trabaho si Edgardo. Hindi nagtagal, tuluyan nang nagsama ang dalawa.